kang mag-good sa Pinoy pwede ka rin bus crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto, walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag, nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola. Magandang umagang Martes, August 6, 2024. Ito ang Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Lacsamana at Jonathan De La Cruz. Ako po si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Excuse me. Mapapanood ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook, YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Sa Sulit TV, Channel 25. Sa Signal Channel 23. Sa Satellite, Channel 24. Sa TV Plus, Channel 27. At GMA For the Box, Channel 25. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Magandang umaga. Nadali si EJ Obiena. EJ Obiena. Pang-apat. Well, mataas pa rin yan. Ang 11 siya nung Tokyo eh. Top 4. Wala eh. Yung tatlong tries siya sa 595, mukhang hindi siya maka-adjust. Parang ano siya parang tentative. Nakita ko parang walang masyadong confidence sa body language niya. Tsaka even before the Olympics, sinasabi niya, na siya. Parang galing ata ng, wala daw siyang dahilan. Kanya lang. Siyempre. Kailangan i-analyze niya muna kung ano nangyari. Pero itong dalawang boksingera. Oo. Si Ira Villegas at saka Nesty Petesio. Ayan na, on the way na sila. Hindi nabulot nilang kalaban ha. Yung kalaban ni Petesio sa Poland yata. Okay. Pumunta po sila, ang gagawin po sa Roland Garros, doon ginagawa yung tennis. Yung tennis. Yung French Open. Gaganda ng venue sa sa Paris ha. Turkish ang kalaban ni ni Vegas. Yung babae. Si Petesio naman. Pero nakita na natin talagang kailangan overwhelming. Kailangan na clear victory. Hindi kasi yung mga judges hindi tayo pakasigurado pagka dikit-dikit pagka ganyan talaga.
Eto si Villegas, ngayon lang nakapag-Olympics to eh. Si Petesio, at least doon sa Tokyo, Sa Tokyo. nakaranas na doon. Sayang yun, pero assured na po ng bronze siya. Assured na sila ng bronze. Alam mo, may iuwi na. Makarating ka lang sa Olympics, matindi na sa tula. Yung mag-bronze ka pa. Bronze ka pa. Kung yari pa, makapag-silver pa. Anyway, yung pong incentive kay Kay Carlos Yulo. Carlos Yulo, Nagtaasa na, no? nag-upgrade na. Nag-upgrade na raw ng, halimbawa, yung Mega World. Dati 24 million kondo. Ngayon 35 na. Oo, Sabi lang nila yung 35. 35. Meron pa po mga iba cash, aside from the cash from the House of Representatives, which we know, taxes natin yun. Taxes natin. So tayo rin na nagbigay nun, hindi naman house yun. Pa-press release lang ng house. Pero may mga private companies, pare, na nagbigay. Bigay. Oo. Halimbawa, yung Mega World, nag-upgrade na sila sa McKinley po yan. Yan township na yan, fully furnished 3-bedroom unit sa McKinley Township. Yan po McKinley dyan sa BGC. Oo, dun, yung sinabi mong binukas yung C5 para sa kanila. Sa C5 para makaliko sila ron. No? Ang lakas sa DPW. Saan ba yun? MMDA ba nag-decide nun? MMDA? Pwede pala yan, ano? Sa buong length ng C5, sila lang nabigyan. Oo. At meron pa pong, halimbawa, Chooks to Go. Ngayon. 3 million pesos. Madaming incentives. Marami yan. Tsaka lifetime nakakain sa Tipsy Pig. Tipsy Pig ba o Vikings? Ano? Well, Vikings, Tipsy Pig, parang isang grupo yan eh. Sabagay. Free food, lifetime po. Kumakain kaya ng karnito si Kaloy. Ang Toyota po, merong endorsement contract dyan, si Kaloy Yulo, sa Toyota Philippines. Ang Toyota Philippines, ang may-ari niyan, yung Metrobank Group. Yan yung George T. Group. Oo. Meron daw po ring ibibigay. Ngayon, inaabangan ko rito yung parade. Toyota may ibibigay. May Toyota may Kailangan na Kaloy, bumubuka na ng Lexus. Iubo mo na ang Lexus. May parade. Oo. Mahaba yung parade sa Manila. Talagang overnight sensation to si Kaloy Yulo eh. May 2 medalya. So ngayon pa lamang, may mga, maganda naman ang layunin. Nag-a-advise sa kanya, be careful with your finances. Kasi marami pong ganyang athlete na overnight success. They could not handle. Naging pariwara sa paggasta. Maganda yung mga advice na yan. Very welcome. Marami po tayong mga athletes na kumita kasi ang sports ngayon, it's a shortcut. It's a ticket out of poverty. Kaya yung mga athlete natin na walang-wala naman, nagpupunta sa sports at kumikita na malaki. Nandyan yung basketball, nandyan yung volleyball, di ba? Boxing. The story of Manny Pacquiao is the best example. Pero si Manny po, natutunan niya paano hawakan yung kanya mga panalo. So may mga well-meaning individuals. Halimbawa, itong si Cecilio Pedro. Si Cecilio Pedro po ay isang businessman. Sa kanya yung Happy Toothpaste. Lamoyan. Yung Happy Toothpaste, success story po yan. Kumuha ka na ng financial advisor. Yun ang number 1 na advice niya kay... Hindi po mabiro yung perang tatanggapin Okay naman ang financial advisor. Advisor lang naman eh. Oo. Para daw po magamit niya o ma-invest niya. Hindi lang yan kasi ang katapusan ng... kumbaga, ng rewards ni Kaloy. May mga darating pa dyan. Halimbawa, yung mga endorsement. Yung ganyan kasikat kasi, nagiging di ba? Celebrity endorsement. So, kamukha nga yung Toyota, dumating na. Yan. Okay. Ngayon, ang mga silver at bronze
meron din po kayong incentives. Okay? Sa house nga yun, yung kay Kaloy, yung mga 6 million Oo. 3 million bawat gold. O, 2 million silver, 1 million bronze. Meron na rin incentive itong si Villegas at saka itong si Petesio. Okay? Kanya lang nga, nahahaluan ng politika. Yan. Hindi naman. Sa Senado commendation naman, Medal of Excellence. Walang cash. At saka hindi sa sports lang binibigay yan. In other fields din daw binibigay. Sa Senado. Inventor, Okay. Pulitzer Prize winner. Ba't walang cash? Yun lang. Mas matindi ang gravitas nito kasi Medal of Excellence. Mas matindi ba yun? Ano yun? Mahal pala ng gravitas, ha? Ha? Iilan lang daw binibigyan ng ganyan eh. Okay. Well, sana po itong dalawang ating boksingera makadali din. Gusto ko talaga magkaroon tayo ng mataas-taas na ranking natin sa medal standings. Taas na. Yan pala si Kaloy Yulo. Ang nag-back up dyan, yung Gymnastics Association. Ano? Yung Gymnastics Association, ang main funder niyan, patron niyan, si Manny Pangilinan. Yan. Yan pala yung istorya niyan. 10 taon po yan nasa Japan. Talagang Doon siya nagte-training o sinuportahan siya. Magastos yun. Pero bandang huli, umuwi na siya sa Maynila. At dyan sila nagkaroon ng kiskisan ng kanyang nanay. Yung kanyang nanay. Gusto ng nanay niya. Doon pa rin siya sa Japan. Ngayon daw, magdidemanda yung nanay. Yung mga kasiraan na sinasabi sa social media regarding her. Sana naman ay pag-uwi ni Kaloy, magkaayos naman sila ng nanay niya. Sigurado yun. Sigurado naman. Alam mo, ang nangyayari lang, we're shining too much of a spotlight din sa pamilya. Kaya, hindi mo hindi mo maalis yan, social media ka. Ngayon nga, merong proposal. Sabi, gayahin natin yung ginawa ng Malaysia. Sa, sa cyber... ang social media regulated. Social media pala. Regulated daw. Heavily regulated. May mga complain na, teka, free speech daw na-apektuhan. Wala, basta free speech, puro scam na nga yun nakukuha natin. Oo. Kailangan may balance. May balance. Yung bang scam, free speech yun? Precisely, Hindi naman free speech ang titirahin ng regulation kundi yung mga scammers bakit biglang free speech nga? Nakakalungkot naman yun. Hindi ko naisip yun. So mas stricto sila pala sa Malaysia. May bagong batas daw. Yun ang sabi ng ambassador ng Malaysia. Okay. All social media and internet messaging services mag-a-apply po ng lisensya starting next year. Yan ang sa Malaysia. Sabi, dito ang nagsasalita naman yung ating DICT. Okay? Ang ating DICT ni agreement with these social media companies, wala. Doon sa Malaysia, mayroon ng requirement for them to get licenses. Dito, they can just operate freely. Freely. At walang agreement with our own DICT. Sobrang luwag. Iyon ang sinasabi po ng mga ibang tao. Well, where this will lead to, we don't know. Well, batas dapat, kung gano'n. Kailangan may batas to license. Kukuha kayo na lisensya. Pareho lang naman tayo ng problema. Ang Malaysia was trying to address the cybercrime. Dito, ang napapansin po, matindi pala yung sa online. Malaysia. The law requires a social media platform to have more than a following of 8 million. Bago ka To makalisensya. get a license or permit. That is strict. Matindi yun. Bakit? Well, makaka 8 million ka Ang po dito, umaasa tayo doon sa in-house na rules nito mga social media companies. Meron sila yung violating community standards, mga ganun. Umaasa lang Maasa tayo. tayo sa kanilang di ba, yung... ang ginagawa daw po natin ngayon ay puro appeal basis lang. Appeal basis. Kamukha niyan. Sinasabi ni
yung online sexual abuse. Sa atin, puro pakiusap eh. Ano yan? Papakiusap tayo eh. Nadadali na yung mga kababayan natin. Sexual exploitation na and abuse. Ang ating paraan pa rin, pakiusap. Aba, baka kailangan na rin ng puwersa pag ganyan, di ba? Siguro maganda nga pag-aralan nyo sa Malaysia. Hindi ko kabisado kung ano yung kanilang how strict, paano lang namomonitor. Ang ating measure lamang, yung mag-register na SIM card. Yun nasa user. Oo. Paano yung mga provider? Walang regulasyon sa kanila. Sa user lang, meron regulasyon. Example lang po yan, no? Nang kumaga na nangyayari diyan sa internet. Okay? Pero pare, merong kasi ngayon ang issue po tungkol doon sa bigas. Na sumagot na ang gobyerno dun sa reklamo ng mga farmers tungkol dito sa pagbaba ng taripa ng bigas. Imported na bigas. So nagsalita po yung farmer group na SINAG, Samahang Industriya ng Agrikultura. Malaking controversy pa po ito hanggang ngayon no? Itong pagbaba executive order. Kasi ang kanilang contention, wala naman daw silang participation sa decision na yan. Yan ang sabi ng farmers. At saka yan ang inulit nila ngayon, sabi nila. Yung sagot ng Office of the Solicitor General doon sa kanilang petition, hindi naman daw pinakita na nagkaroon ng consultations whatsoever. That's their main point. And virtually, hindi po virtually ignored by the Office of the Solicitor General. Ang main contention ng mga farmer groups, hindi po sila kinonsulta dito. So, hindi malalaman kung anong situation sa kanilang industriya ng pagtanim ng bigas. Pagkatapos yung sagot ng Office of the Solicitor General doon sa kanilang petition, na ang main point, kagaya nga na sinabi ko, walang konsultasyon. Ni isang salita, ni isang kataga, sentence, whatever, paragraph, one page, whatever. Wala sinabi yung OSG. Anong klase sagot yan? Hindi mo naman tinumbok yung main point ng mga... Kailangan ng konsultasyon sa yan yung constitutionality po required na kailangan. Pag sa taripa, magkakaroon ng consultation. So, ang argument kasi nila, wala nga konsultasyon. Ibig sabihin yan, minamadali nyo yan. At malamang, meron kayong pinapaborang grupo. Sabi po kasi ng batas, bago ang presidente makapaglabas ng executive order, anything to do with tariff reduction, kailangan muna magkaroon ng consultation. Okay, yung power ng presidente to issue executive order, hindi po yun ang question Kasi nga, walang session, technically, walang session ng Congress, therefore, the president could issue the executive order. Ang question nila, kahit presidente ang mag-i-issue ng executive order, kailangan may consultation. Yun ang wala, sabi. Hindi ba dahil sa emergency nature nitong sitwasyon na kailangan pababain ang presyo ng bigas, kaya medyo shortcut na nila yung ganyang klaseng yung constitutionality. Panauutal ako just to say it. Hindi naman bumaba. hindi naman bumaba. Hindi naman bumaba. That's another thing. Hindi pa bumababa. Kung yan ang sinasabi niyo, emergency, mamamatay ba tayo lahat? Pag hindi nila binaba yung tarifa, mamamatay yung mga farmers sa pagbaba nila. Dapat daw po yan, nag-hearing ang Tariff Commission at hindi ginawa yun. Bago pa lang, nag-decide na agad ang NEDA, ibaba yung tariff at sinubo sa presidente. Yan po ang the whole point. Okay? At ang maintain lang ng OSG, hindi naman daw na-violate yung due process.
Hindi The nga, point is, wala pa rin walang hearing. consultation. Wala pa rin consultation. At ang point nila, nag-comply daw with all the notices. You publish in at least Nag-notice or yan, newspapers of note, mga ganyan. No? Wala pa rin consultation. Wala pa rin, no? Pero due process yun. Okay. Tapos sa larangan po ng dyan po daw, medyo natalo tayo. Bumagsak ang collection. Babagsak ang collection. Ngayon second half, yan po ang sabi ng Department of Finance. Collection ng taxes. Collection ng taxes babagsak ngayong second half. Hindi. National government stands to gain 54 billion in the second half of 2024 to 2026. Hanggang 2026 pala to. Ano ibig sabihin nito? Bumaba ang tariff, pero tataas ang koleksyon. Ang ibig sabihin nun, tataas ang ating importasyon ng bigas. Yung ba ibig sabihin? Bumaba ang tariff, pero tataas ang koleksyon. Ibig sabihin nun, we will import more. Yun ang projection ng Department of Finance. Hindi ba ganon, pare? Ewan ko kung mali ang intindi ko. From July to December daw this year, 8 billion na lamang ang makukolekta. Okay? Pero, 25 to 26, aabot ng 45 billion. 22 billion a year. Ang laki nun. Sa mapupunta yan dapat yung rice tarification fund. Di ba? Na mapupunta naman sa industriya. Hindi pa sigurado yun. Wala pang batas eh. Kailangan nga i-amendahan yung batas eh. Kasi nakalagay sa batas hanggang 10 billion lang eh. Hindi naman lahat nung makukolekta ang taripa na yun. Kaya ang gulo eh. Oo. Hindi ba? Hindi nakalatag lahat yan. Tumira agad tong NEDA. Kaya sinasabi ng mga farmers, halatang halata kayo, binadali nyo yan. Di ba? Hindi nakahanda yung mga ibang dapat gawin. Halimbawa, yan. Okay? Yung question na ang kinita ang tarifa, saan mapupunta? Hindi po settled dyan. Kailangan amendahan yung batas. At hindi pa nagagawa yan. Kala ko, mga farming inputs yan. Yun na nga. Pero may limit. Makinarya. Hindi lahat ng pera mapupunta doon. So sa ngayon, lahat ng sobra na yan mapupunta sa treasury. Saan gagamitin ng treasury? Flood control. I don't know. Ako, flood control. Baka, hindi natin alam. Kwan? Saan? Saan mapupunta? Senate building. Saan ba? We don't know. Yeah, hindi nila kinaklaro. Hanggang at ang projection nila daw babagsak ang presyo ng bigas. Hanggang 29 pesos per kilo. Really? Okay, may crystal ball sila. Sobrang optimistic naman yun, yung ano ng Department of Finance. Ano may basihan yan? Hindi nga. Hindi, pare, ano to? Media offensive. Okay. It's so obvious to me, I don't know. Media offensive, ang DOF nagsasalita rito, kasi shot na ang credibility ng NEDA. So, pass the ball. Pass the ball naman, DOF. Wala na naniniwala sa NEDA eh. Ikaw na muna magsalita. Pero ito sinasabi ng DOF, puro kababalaghan. Babagsak sa 29 per kilo ang bigas. Paano mangyayari yun? Sa tarifa from 35 to 15? Okay. At mababagsak magiging 29 from 50 plus. Parang atang hirap paniwalaan. Hindi, yung optimism talaga nila dahil sa supply, dahil sa importation nga, ay gaganda ang presyo. Pero ito po ang projection. Kung hindi binabayan tariff, and yung projected na importation, na tataas ang importation,
mahigit sa 100 bilyon ang tarifang makukuha. At ang sinasabi nila, ang makikinabang dyan, yung mga importers lang. Oo. Kasi babagsak yan sa 50. Diba? Yan ang sinasabi. So, yung 50 billion na difference na yon, mapupunta yan sa bulsa ng importer. Hindi naman maipapasa yan sa consumer. Yun po ang punto rito. Kaya hanggang ngayon, magulo pa ito. Magulo pa itong issue ng bigas. Ewan ko, ikaw sanay ka dyan sa media ops na ganyan. Hindi mo ba nakikita yon na parang... Pinokondisyon na nilang isip ng tao. Wala. May issue sa Supreme Court. Alam nyo yan, ang Supreme Court, minsan nakikinig yan sa kung ano ang public issues. So, meron pong labanan yan sa public opinion. Sa ngayon, natatalo sila sa public opinion dahil ang simpatya nandoon sa mga farmers. So, yung sagot ng OSG, napakalabo daw. Hindi NEDA ang sumagot. Ang sumagot ngayon, DOF. Sila nag-media offensive. Diba? So, parang nagkakaroon po ngayon ng battle for the minds of the public regarding this issue. Kung saan mapupunta yan, what makes them think that the DOF will be able to pull it off? Mali-mali nga yung sinasabi. Hindi nagawa ng 29 pesos, that's a dream. 29 pesos per kilo. Parang kadiwa. Magiging kadiwa na lahat. Ilan lang naman yung kadiwa? Apat lang yan. Ilan daan tao lang ang makikinabang doon. Ganun lang yun Still, ang bigas po, it's our main problem. And the only solution that they're saying is pataasin ang ating production. Okay? Ayun ang hindi natin naririnig. Okay? Ngayon, 8:30 ng umaga, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola. Balik tayo. Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Lacsamana. Ako po si Conrad Manal. Good morning. Good morning. Yung palang sinabi ni Secretary Ralph Recto, the Finance Secretary, kumbaga inanalyze niya yung tariff sa bigas doon sa House Committee hearing on the budget 2025. At sinabi niya doon, napakalaki ng ibabagsak ng projected collection ng taripa sa bigas. Although, aakyat ang ating importation, ang tax collection natin, mangalahati. Yan. So, saan babawiin yan? Ewan ko. Wala pa silang sinasabi. Well, but, meantime, yan. Ano yan, pare? Hindi, yung mga farmers, nung Lunes, sinabi nila kailangan mag-allocate ang gobyerno ng more money for farmers training, sa budget ng farmers training, mula dun sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, RCEP. Yan yung nanggagaling sa taripa. Pero hindi ko alam, meron palang funding ang RCEP na 1 billion a year. May component para sa agricultural training. Ang sinasabi ni FFF National Manager Raul Montemayor, walang capability ang TESDA. Kasi special. So 1 billion a year. 1 billion a year, oo. So nakaka-6 na billion na yan. 6 na taon na, no? Oo. At ang sinasabi nila, ang Kongreso daw, tignan yan. Ano nangyayari dyan sa training program na yan? Okay. Kasi ang ginagawa, binabagsak lang ang 70% sa TESDA. Dapat daw, idali dyan sa mga training extension program sa mga DA agencies. Diba? No. How does that work ba, pare? Di dapat sa, hindi nga So, 70% niyang 1 billion training fund. Or ibig sabihin, 700 million a year. Ayon daw po sa rice tarification law, binibigay sa TESDA.
Ang TESDA, scholarship lang ang dinidistribute niya, scholarship vouchers. Trainees to farm field schools. Yun nga ang problema May nangyayari ba doon? Yun na nga, kailangan tingnan yan. Yun ang sinasabi nila. Sandali lamang po. Nakita ni Mr. Montemayor yan. Okay. Ano ba nangyari dito sa ating internet? Nagkakagulo. Yeah. Teka, sandali pare. Ayan. The training fund, part of it should be invested in facilities and systems Okay. that will enable concerned DA agencies to sustain their activities even after RCEP, di ba? Parang ano yan, long term. Ika nga. And ang nirereklamo nila, hindi nila alam kung saan napupunta Saan yung napupunta pera. talaga? 6 na bilyon na yan, 6 na taon na Ang TESDA, 1 billion a year. dati nang wala silang tiwala dyan. Yun ang problema natin sa agency na yan Oo. Yan daw po dapat, ibigay na lang sa iba. Kamukha ng Agricultural Training Institute. Ang Philippine Yung may Rice specialization Research talaga. Institute. Oo. At saka Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Oo, yung ganon. In other words, ang sinasabi po ng Federation of Free Farmers, ibigay nyo doon sa agency na diretso dealing with rice farming. Ang TESDA po, anong malay nila sa rice? Scholarships yan tsaka para sa iba-ibang... Para sa mga anak ng mga farmers, magkakaroon ng ibang training. Para umalis na sila sa farming. Oo, dahil Gusto ba natin yun? children of farmers do not want to be farmers anymore. Ayan ang... Yun ba gusto natin? Yun na nga Gusto nga natin... Kailangan nga natin mag-training ng mga farmers sa bigas At saka gawin practical. Remember that story yung taga Bicol na nag-increase siya ng yield sa hybrid? Yung mga ganon. Yung mga ganun ba? Practical. Dilagyan ng X amount of 15 pesos. tons per hectare ang kanyang yield. Samantalang ang average natin 3 tons. Abay, kung National yan average. yung maituturo mo, di ba? Yung ganun. Ganito raw, 70% ng pera, so 6 billion na yun. 70 times 6, di ba? Mahigit 4 billion na pupunta sa TESDA. Ngayon, yung natitirang pera, pinaghahati-hatian po yan noong mga talagang agency na may kinalaman sa bigas. Yun nga yun, yung Agriculture Training Institute, Philippine Rice Research Institute, tsaka yung Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Bakit napakalaki nun nasa TESDA? At ano na ngayon ang result? Nung 70% napupunta sa kanila. Yun, meron ba tayong... May nabalitaan ko. Wala. Nagre-report ba? The mere fact na yan ang pinuntirya ni Mr. Montemayor, may alam siya na hindi natin alam. Mukhang wala nga nangyayari. Dahil, sabi niya, yan po mga bigas, yung pera na yan, kumbaga, kaya kinita yan dahil yung measure ng tarification, masasaktan yung mga farmers. Hindi ba? Oo. Okay. So, ibig sabihin po, pawis at dugo rin ng farmers yung pera na yan. Dahil kaya kinita yan ng gobyerno, in the process, nahirapan yung mga farmers. Kumbaga, sila po ang sumalo nung masamang result na kaya kumita yung gobyerno ng tariff na yan. And yet, yung pera ibinibigay sa TESDA for what reason? Para matrain daw yung mga farmers, scholarship, and everything. Ganyan. Hindi nga, kailangan nga gumanda ang ating rice production. I mean, But bottom hindi doon line, talaga. farmer productivity and competitiveness. Ayan. Ano ba, ang TESDA po under the Department of Labor and Employment yan. Dole. Hindi ko alam kung kailan naging bihasa sa rice farming ang Department of Labor and Employment. Meron ka ba nabalitaan na nagkaroon sila ng expertise dyan? Meron namang iba daw Agricultural Training Institute, yung ATI. Ayan. Philippine Rice Research Institute. At saka nga yung Center for Post-Harvest. Post-Harvest Development. Hindi ba yan ang kailangan natin matutunan ng mga farmers yung mga post-harvest, yung mga milling and everything.
Sa At bakit daw, ito pa importanteng punto ng Federation of Free Farmers, bakit inilalagay sa mga ganyan institutions? Ba't hindi na lang ilagay sa mga actual facilities? Halimbawa, yung mga portable rice milling. Ba't hindi na lang doon gastusin, invest? So, facilities, systems, ganyan. Diretso po makikinabang yung farmers. Ang laking pera na mahigit 4 billion nasa TESDA. At ang sinasabi nila, wala naman daw nagmamonitor kung ano nangyayari. In fairness, maganda sana malaman sa TESDA, anong ginagawa niyo dyan? Anong training ang binibigay niyo sa mga magsasaka, farmers? Wala. Kaya nga pinansin ni Montemayor. Oo, wala. Kaya malaki issue pa po itong bigas hanggang ngayon. Tsaka yung baboy ngayon. Yung baboy, nagiging issue na naman dahil nagkaroon daw ng ASF sa Batangas. That's bad news. Oo. Sabi po ngayon, pork supply, sabi ng Department of Agriculture, nagkaroon ng ASF outbreak sa Batangas. Ang Batangas po ngayon, maraming mga piggery. Lalo na yung mga maliliit-liit lang. Sabi po ng DA, meron naman daw enough supply. Stable pa daw. Pero saan yung mga outbreak na yan? Sa Lipa, Lobo. Lobo ba yan? Lobo. Dati na pong na-deklara na ASF free yung areas na yan. Okay, dahil sa heavy rains daw, sa pag-ulan at baha. Yun ang sinasabi. Pero kakulangan pa rin sa vaccine. Anong ginawa nyo? Alam nyo pala may problema kulang sa vaccine. Anong ginawa nyo? DA. Nagkamot. Hindi naman pala. Mahirap ata magkamot. Kasi daw po yung flood can spread ASF. Tubig. Tapos, kailangan daw ng biosecurity. We know all these things Hindi ba alam na natin to? Ang importante po marinig namin, anong gagawin ng Department of Agriculture? Alam na nga natin may problemang ganyan Para pong lumalabas uli na hindi nyo alam kung anong gagawin. Di ba? Ang balita dito dapat, ano yung measure ng Department of Agriculture against this na nagkaroon ng outbreak sa Batangas? Hindi po yung pananakot o hindi yung dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyan. At saka yung assurance na mawawalan na okay naman ang supply. May problema po rito yung mga nag-aalaga ng baboy. Backyard farms, hindi yung malalaking And therefore, the stories, the solution or whatever announcement the DA should give out, may kinalaman po doon sa ano yung aksyon nyo para dyan sa mga nag-aalaga ng baboy na yan. Hindi ba yun ang main concern dito? Alat na ang kanilang mga kasi kung consumers ang nyo, marami naman. May importation naman. Meron namang baboy na nanggaling sa ibang lugar. Yun ang ina-address nila. Presyo ng baboy. Okay? Samantalang po ang dapat i-address yung problema ng mga tinamaan ng ASF. Ano ba ang gagawin nyo dyan? Bibilin nyo? Babayaran nyo? Kung walang vaccine, bibili ba tayo ng vaccine abroad? Ano ba gagawin? Wala akong nakitang game plan. Baka ang kailangan nyo pong bigyan ng assurance dito, yung mga nag-aalaga ng baboy. Hindi ba? Kasi yan ang main concern ng Department of Agriculture. Dapat yan ang priority. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi nila stable naman daw ang supply. Stable, oo. Well, yan ang nila. Ilang bayan lang naman sa Batangas yun kung kumalat. I think that goes without saying. Nag-outbreak Baka mas interesado pa kami. Kung marinig namin, anong gagawin nyo doon sa mga bayan na yun na tinamaan nitong ASF? Sa Lubo at saka sa Lipa. At saka yung ilang municipalities. So, ang buong hog raising industry po ngayon, National Federation of Hog Farmers, nagsalita na tuloy.
Yun nga ang direksyon nila. Tungkol sa kung ang problema, vaccine, ba't hindi tayo mag-import ng vaccine? Ano ba ang hinihintay natin? Yan po ang National Federation. Okay. Meron kasing special order daw ang Department of Agriculture. Special order na pag-aralan ang feasibility ng local vaccine. Pag-aaralan pa lang. Halimbawa, yung foot and mouth disease. Isa po yan sa mga sakit din ng mga baboy. Meron na namang na-report kasi na foot and mouth disease sa ating mga kapitbahay, Thailand, Indonesia, and Vietnam. So, ngayon, meron panibagong issue, aside from the ASF, yung foot and mouth disease po ng baboy. At nakita na sa Thailand, sa Indonesia, at saka sa Vietnam. So, ang sabi ngayon ng Department of Agriculture, masyadong speculative. Pag-aaralan natin kung paano tayo mag-produce na locally ng vaccine against foot and mouth disease. Sabi nung hog raisers, teka, kabuhayan namin yan. Kung pag-aaralan nyo pa lang yan at nandyan na yung sakit. Disease, yung... Paano kami yan? Tinamaan na nga kami ng ASF Parang hindi proactive, ano? Ano itong DA natin sa ganyan? Yeah. Isipin mo, mga small backyard, saan sila lulugar, di ba? Ang sabi po ng mga federation, ng hog raisers, kailangan mag-stock up na tayo ngayon pa lang. Pag hindi natin ginamit, di well and good, thank you. Pero pag dumating yung oras na kailangan pala natin, edi meron tayo ready supply. Kesa magdedesisyon ka pa ng ilang buwan yan. O ano. Meron daw kailangan may process na ngayon na accreditation. Ano ba mga brands ng vaccine ng against foot and mouth disease ang acceptable sa DA? Yung mga yan po, kailangan desisyonan na raw ngayon. Meron naman pala, sinabi ni DA Assistant Secretary Spokesman Arnel de Mesa, efforts are being done by concerned local government units to contain the outbreak. Ano yung efforts na yun? Yun nga malabo dyan Wala pa. Pero darating siguro yun. Ito po, konkreto yung sinasabi ng hog raisers. Mag-stock up na tayo ng vaccine, yung mga proven na. So maggawa kayo ng listahan. Ano yung mga vaccines na tingin nyo ayos, accredited? Kasi kayo nakakaintindi dyan. Okay? Kung pumasok yung foot and mouth disease virus na yan, patay na naman. Di ba meron tayong BAI, Bureau of Animal Industry, yan ang kanilang mga ano? Naku, useless yung pare. Tagabigay lang yun ng import license Kala ko... Hindi, tanong mo si Parang Jonat. Alam ni Parang Jonat yan yun lang ang pinagkakaabalahan ng mga tao dyan, import license. Kasi po, ang sinasabi nitong hog raisers, hindi madaling mag-develop ng local vaccine. It will take a lot of time. Okay? Sabi nila, it will take a lot of time, okay yun, pero meantime, patay na kami. Paano yan? May tinalaga pa nga pong in charge ang Department of Agriculture dyan sa research na yan. Nagkaroon ng nagkaroon ng memorandum of agreement. Ang Department of Agriculture at saka Department of Health na under this agreement, yung pong Bureau of Animal Industry na sinasabi mo, will evaluate the vaccines. Hindi lang ng lisensya yan, para evaluation pa ako. Agreement pa lang yun. Agreement pa lang yan. Agreement pa. Kumbaga, it's still in the dream stage. It's still in the dream stage. At ang layunin daw po nitong agreement na to, dream stage. Mag-evaluate ng vaccine para daw yung vaccine na yun mapigil kung magkakaroon man ng disease. Meron na Hindi may nag-outbreak na sa Lubo tsaka dyan sa Lipa. Tapos ito daw, Food and Drug Authority natin, mag-i-issue naman ng license FDA.
to the Bureau of Animal Industry para daw po to manufacture the vaccine Naku. or to import. Ay, yung import ang yung mabilis. Yan ang dyan. Catchword dyan. At ang sabi po ng statement ng Department of Agriculture, dahil daw sa Memorandum of Agreement na yan, puro ganun eh. Puro Memorandum of Understanding, Memorandum of Agreement. Walang aksyon. Walang solusyon, problem solver. Kung left and right, puro Memorandum of Agreement, mamamatay po talaga yung mga magbababoy na yan. Okay. Sabi ng ni Secretary Francisco Laurelcio, yan daw Memorandum of Agreement na yan, mapapalakas daw po ang kanilang laban, ang laban ng Department of Agriculture. Sa mga virus na umaano. Naniniwala naman ako doon. Pero naniniwala? Doon pa lang sila sa memorandum Dream stage pa lang kayo. Para silang si Kurosawa. Memorandum of Agreement pa lang yan. At yan na ang solusyon nyo, it will strengthen. Yung po mga magbababoy, nahihirapan ako si Paring Marlene, nag-aasana ng itak. Nag-strengthen pala, ganun na sila. Ha? Kakainin ba namin? Kasi daw po, ang mangyayari, magkakaroon ng malakas na regulatory framework. Naku. Magkakaroon daw ng cooperation among agencies. Dapat po given yan. Hindi nyo na kailangan mag-memorandum of agreement para magkaroon ng cooperation yung mga between and among government agencies. Given na yan. You are government. Kailangan nyo pa grand event. You will sign memorandum of agreements left and right. Tapos magpre-press release. Samantalang po dapat given niya na nag-uusap kayo. Hindi ba? Simple lang gusto ng mga magsasakay. At yun ang balita ngayon, yung inyong memorandum of agreement, kaya nagagalit itong mga National Federation of Hog Raisers, Hog Farmers. Nandyan na pala yung foot and mouth disease Memorandum of agreement pa rin tayo. Meron bang sistemang babayaran yung mga namatay? Meron bang vaccination program? Nandun na sila yung mga magsasakay. Wala dyan sa memorandum of strengthening Malapit. Oo. May inassign na raw po rito yung Assistant ASEC for Swine and Poultry. Constante Palabrica. Okay, anong gagawin ni Mr. Veterinaryo daw po to. Okay. Siya ang tinalagang chairman. Hula mo ng ano? Ano siya? Technical Working Group. Ako, Diyos ko, TW. Pag-aaralan po. Pag-aaralan. Akala ko may task force na pupunta sa Lipa at saka sa Lubog. Hindi, Technical Working Groups. Kasi veterinaryo na. Yan daw pong team na yan ang magbibigay ng mga technical inputs para makapag-produce ng local foot and mouth disease. Tsaka yan daw mag-prepare ng mga dokumento. Ha? Tapos mga assessment and everything. That will take years, pare. Tingin mo. Anong tingin mo? Ano ko? Putang matagal yan. Mataba-tabang manual ang magagawa niyan, pare. Yung folder. Kaya na, hindi ako nagtatakang umaangal itong, itong National Federation. Okay? Kailangan po daw mag-import na ngayon at mag-stock up. Yan po ang sinasabi ng Federation. Dahil napakatagal bago magkaroon ng development ng vaccine. Okay? Yung consumers, kumbaga, palaging yun ang parang yun ang concern ng Department of Agriculture, di ba? Yung consumers. Kasi umaangal nga ang taong bayan, ang tumataas ang presyo ng bilihin. But in this case, I do think na ang main concern nyo po dito, yung mga hog raisers, lalo na yung liit-liit. At sila muna atupagin nyo. Bago development ng local vaccines. Okay? Paano kaya ito, pare?
Sa mauuwi ito? Stable naman daw ang pork eh. Stable. Yan ang kanilang pangkalma sa mga mga sa ating mga mamimili, bibili ng pork belly, ng lempo at saka dun sa mga farmers na maapektado. Well, in a way, meron din naman puntos yun to be concerned about consumers, no? Kasi nga, taas na ng presyo ng tubig. Taas na ng presyo ng kuryente. Tumataas ang presyo ng bigas at taas ng presyo ng pagkain. Ito nga, yung announcement ng BBM administration, magkakaroon na salary increase sa mga government employees, hindi ba? 4 na taon yan. 4 tranches po yung salary increase. Ang daily wage will increase by 24 pesos. Okay. In the first phase. Ibig sabihin yan, sa budget next year. So, 25, year 25, year 2025, 26, 27, 28, 4 na phases yung increase. Yung pong mga union ng government workers, nag-issue ng joint statement. As ang sinasabi nila, medyo payat. Yung increase. Kulang. Payat, 24 a day. Ang kailangan daw increase, 1,200. Kakayanin ba ng gobyerno? Baka naman mayari ang... Saan yan? Sa government yun ang sabi nila. worker? Conservative pa daw yun. 1,200 versus 24. Laki ng difference, pare. Layo nun Ang computation daw po nila, yung 1,200, ihati-hatiin mo sa 4 na phases. Ang gusto nila mangyari, sa first phase, mahigit 500 per day ang increase. So, aabot siya ng 10,000, mahigit 10,000 a month na increase. Aba, hindi kasalanan man naginip eh. No? Pero yung practicality po nito, ewan ko lang kung may makikinig sa kanila. Kung ang gobyerno, Department of Agriculture, nandun pa lang sa dream stage pagdating sa vaccine. Ito pong union, palagay ko. Delusion yan, pare. Hindi na dream stage yan. Pag may naapoy ka ng lagnat, sabi, dinideliryo ka na. dinideliryo ka na. Malayo, mahirap po mahirap po mangyari. Paano natin babayaran niya? May pera bang, di ba? Okay, 9 o'clock ng umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.